Sa spiritual, ganun din. Sa umaga Ito, mga kapatid, nais ko pong i-share ang salita ng Panginoon na may pamagat, sabi po natin, the power of the cross. Yeah. At ganyan na po, dyan natin ikinonekta yung ating pong teksto, kahit magkasabi ko pong nahirapan kong basahin yung Kapampangan. Masaya akong basahin. Masaya po akong binabasa. Bagay ka, magiging kayo siguro magkasahin kayo na yan. Yun na nakasabi. Hindi na ako sa Kapampangan. Sa darating pong Holy Week, mga kapatid, marami pong tao, marami pong mga tao yan bukas. Marami pong abala. Marami pong mga tao ang sa mga panahon yan, yung Lunes hanggang pong Sabado. Ay kadalasan yung Biyernes Santo, no? May mga schedule yan na bakasyon. Ako, Friday, Saturday, hanggang Sunday. Lalo na po yung Sabado. Sige ko na lamang po ito, sa Sabado actually, may seminar po ng mga teacher po natin. Ano ko? Siyempre, may seminar pastor daw. Parang nababanagan ko yung susunod dyan. Ako po, di po kayo nagkamali. Gugulutin natin dito yung ating treasurer. Yung mga young people natin, mga teachers po natin, ay magseseminar po sila sa pangunguna. Madam Dawn, ayun po Madam Dawn. Napaisip din ako ng konti. Sabi ko, bakit kaya i-schedule yung Sabado na seminar? No? Kasi yung Sabado, yung Friday, Saturday, at Sunday, madalas po ginagawang ano kasi yan eh. Nang baga, parang family bonding. Hindi po ba? Nung araw, paniniwala namin yung Sabado, ewan ko, ganun din po kayo. Yung Sabado, ay maraming mga tao naliligo. Kayo din po ba ganon? Sa amin naliligo. Bakit? Kasi yung Sabado daw ay, nano po, sige nga. Anong paniniwala ng mga maraming tao yung Sabado? Wala. Kami lang siguro ng mga Ilocano. Paniniwala namin ng mga Ilocano yung Sabado, panulo. Panulo yung tubig, kaya marami pong naliligo. So may mga bakasyon, may uuwi sa probinsya at kung ano-ano pa. Kaya nga po minsan napapatanong po tayo, nauunawaan pa ba kaya ng mga taong ito yung tunay na kahulugan ng cross? Kaya nga ito, the power of the cross. Ano ba yung the power of the cross na binabanggit mo, Pastor Doming? Actually po, ito, banggitin ko lang. Ngayon po, yung tinatawag na, itong araw na ito actually, ito po yung the triumphant. O yung pong matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Bakit po nasabi na matagumpay? Kasi po nung pumasok po ang ating Panginoon sa Jerusalem, winelcome siya as King. Opo. Ano ang ginawa ng mga tao, Pastor? Mga tao po, nagputol po sila ng mga daon ng palma, yung damit po, balabal po nila, inilatag nila sa daan. At habang pumapasok ang ating Panginoon sa Jerusalem, sakay ng ano kasi sinakyan niya? Asno. Isang maliit na asno, ang mga tao sumisigaw ng, ano kasi? Hosanna in the highest. Nagpupuri ang mga tao. Pagkatapos po na ang ating Panginoon
matagumpay na pumasok sa Jerusalem, ang sumunod po nito, ano kasi? Actually, shortcutin ko na lang. Yun po yung pagpapako nga sa Panginoong Jesucristo sa krus. Kinusipay po nila, tama po. At ito nga, the power of the cross. Siyempre, marami pang nangyari dyan. Ano po? At ito ngayon yung gusto kong himayin po natin. Gusto ko pong tignan po natin yung sustansya po nito. Kasi po mga kapatid, mahalaga na, kumbaga, nadidig na po siguro natin ito, alalahanin lang natin, di po ba? Alalahanin natin. Tignan natin yung sustansya. Ulit, ano po, na bagamat para sa iba, ang krus po ay simbolo lamang, dekorasyon, o bahagi lang ng relihiyon. Yan po ang iniisip ng iba. Pero alam po niyo mga kapatid, sa Bible, ang krus ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Opo. Sa gitna ng magulong mundo ngayon, magulo ba ang mundo ngayon, Pastor Doms? Nakikita natin. Di po ba? Pasalamat tayo. Wala na yung base militar ng US dito. Pero sabi nila, mayroon pa mo, Pastor. Dami nga sabi nila. Pero lati-latiya mo. Ano po? Pero, sabi ko, magpasalamat tayo. Bakit? Kasi po, baka, kung nandito pa yung malaking base militar ng US sa bansa natin, yung Clark, yung Subic, siguro po, isa po tayo sa pinauulanan ng missile ngayon. Ayaw po. Ang digmaan ngayon, kakaiba na sa digmaan nung panahon namin. Di ba? Nung World War I at saka World War II, 1939 at saka 1942. 42 ba o 41? Grabe. Noon talagang body lang talaga. Bayoneta, suntukan siguro marahil, meron pa po. Ngayon po, alam po niyo kung saan ang digmaan ngayon. Yung mga tao na nakikipagdigma, siyempre meron pa rin yung harapan. Pero karamihan ng mga tao ngayon, ay yung mga bansa na nagdidigmaan, nasa kwarto. Nasa kwarto. Pipindo lang mo makanya, no? Ay, Pilipinas. Patamaan ko nga yung Subic ka na. Pindutin lang makanya, no? Sula po na itang missile. At yung mga tao na walang kamalay-malay, biglang-bigla na lang ating mamakbong. Marahil, kung sabi nga, kung nandyan pa yung base militar ng mga Amerikano, alusot na mga may base militar ng mga Amerikano, talagang pinaulan na ng missile. May digmaan, may kahirapan, may takot sa kung ano ang mangyayari bukas. Pero alam po niyo mga kapatid, sa mga kinakaharap natin na ito, sa mundong ginagalawan po natin, ang sagot ng Diyos ay hindi po sa mga material na bagay. Hindi po sa bansa o gobyerno, kundi ang krus ng Panginoong Jesucristo. Amen. Gusto maayos ng lahat ng mga bagay na yan? The solution is not by might, sabi po ng salita ng Panginoon, kundi sa Panginoon. Sa pinakaunang punto natin, mga kapatid, ngayong umagang ito, nais ko pong makita po natin kung paano po ang sabi po natin, the cross shows the seriousness of sin. Opo. Sa pamamagitan po ng cross,
ipinakita ang bigat ng kasalanan. Opo, Pastor Doms, anong ibig mong sabihin? Mabigat ka mo ang kasalanan. Yung salitang seriousness. Ibig sabihin po, hindi po biro. Ang kasalanan po o ipinapakita po niya yung sin, yung kasalanan ay mabigat. Bakit mabigat? Kasi ang sabi po natin, ito ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Amen po. Ito ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya nga sinasabi ng talata, yung Isaiah 59:2, ang iyong mga kasamaan ang naghihiwalay sa iyo, sa iyong Diyos. Opo, ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao sa Diyos. Mabigat, ali. Mabigat po. Nahiwalay ang tao sa Diyos because of sin. Basahin lang natin ang kumpleto, ang iyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa iyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa iyong mga dalangin. Sa ibang mga salin, binanggit yung salitang yung puntong hindi dinidinig. Yung mukha ng Panginoon, ibinaling niyang makanyan. Because of sin. Kaya tama, the seriousness, sin, sa kasalanan, yung pong naghiwalay sa atin, sa Diyos. Ang kasalanan ay hindi maliit na bagay. Kapatid, nais ko pong idin ito. Ang kasalanan po, malaking bagay. Sa buhay po natin na kung saan, kuminsan, ini-ignore po natin. Ito ang dahilan kung bakit ito po yung ilang mga ibinubunga, may sakit, may gulo, may kamatayan. Nabanggit mo, Pastor Doming, itong may gulo. Ito po nangyayari sa mundong ginagalawan po natin. Kanya-kanya, tawag nito, yung may alitan. Sa palagay niyo, matuwid ito? Ali po. Kapatid, nais ko pong idiin, sin. Ang kasalanan po, mga kapatid, ay parang pader na naghihiwalay sa atin sa Diyos. At hindi natin kaya itong lampasan. Ano po? Tandaan sana natin ito, makikita natin mamaya. Hindi natin kayang lampasan. Opo. Ang kasalanan po ay parang pader na kahit sa anumang paraan, hindi natin kayang lampasan. Ito, sin requires payment. Daldal pong talata ito, alam na alam po natin. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nais ko pong idiin yung salitang kabayaran. Opo, kabayaran. Hindi pwedeng baliwalain, kapatid, ng Diyos ang kasalanan. Bakit? Sapagkat siya
ay banal at makatarungan. Ang kasalanan po ay parang utang. Kapag ka may utang, ano kasing susunod doon? Babalik dapat, tama po. Mamayad tamo po. Ito yung tamo pong utang, mamayad tamo po. But sa Diyos po, kung speaking of sin, ala pong paraan. Tamo po ag yung bayaran, itang kasalanan. Agewa tamo. Bakit? Kasi nga, ang sabi natin kanina, yung pong the fruit of sin is death. Salamat sa Panginoon, hindi pa po nagtapos doon. At yung pong katuki, nano itang katuki? What the gift of God is, nano kasi sunod? But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Atin pong gift ka rin. At ang gift na iyon ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ibinigay ng Ama para po sa kabayaran ng ating kasalanan. Kaya ang sabi ko, huwag isipin na okay lang ang kasalanan. May kapalit ito. May kabayaran ito, kapatid. At ano po ang kabayaran? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Ang tao po, hindi niya kayang bayaran ang kasalanan na ito. Mamaya po, makikita natin yan. We cannot save ourselves natin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ito yung sinasabi ko. Hindi sa gawa. Ayon po sa Ephesians 2:8 hanggang 9. Kaya nga sabi ko kanina, yung kasalanan na nagawa ng tao na kung saan magsanhi upang siya po ay mapa sa impyerno, wala siyang kakayanan na bayaran ito. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. But praise the Lord sapagkat may binanggit doon sa huling bahagi ng na binasa na natin kanina, there is a gift. Yun ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. At ito ngayon yung inaalaala natin, itong mahal na araw na ito. Lalong-lalo na po doon po sa Friday. Ano po, na kung saan doon po ipinakita ng ating Panginoon yung kung gaano katindi yung pong pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Hindi tayo sinukuan ng ating Panginoon. He gave His life for us. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya ang Ama gumawa siya ng paraan. He gave His one and only begotten Son, Jesus Christ. Kaya nga, Ephesians 2:8-9, bagamat alam na po natin ito, babasahin po natin. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng suwampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Kapatid, pakinggan po ninyo ito. Ang kaligtasan ay hindi gantimpala sa mabubuting gawa. Ito ay regalo ng Diyos base po sa mga talata na ating pong nabasa. Amen. Kahit gaano pa tayo kabait, kahit gaano pa tayo kasipag sa simbahan, o karaming mabubuting gawa, ang gawin natin, marami tayong ginawang mabuti. Hindi nito kayang bayaran ang ating
kasalanan. Opo. Ang kasalanan, kapatid, ay hindi kakulangan sa kabutihan. Pakiramdaman po natin na mabuti ito. Ulitin ko, ang kasalanan ay hindi kakulangan sa kabutihan, kundi pagkahiwalay sa Diyos. Kahit anong gawa ng tao ay hindi sasapat para tulayin ang pagitang iyon. Yung pong binanggit ko kanina, yung pong tayo po ay nahiwalay sa Diyos because of sin. Ang mabubuting gawa ay bunga po ng kaligtasan. Hindi po daan papunta sa kaligtasan. Nakita po niyo yung pagkakaiba? Ulitin ko. Ang mabubuting gawa ay bunga ng kaligtasan. Actually, palagi natin binabanggit na po ito. Ano po? Hindi daan papunta sa kaligtasan yung gawa. Bagamat kailangan. Opo. Tayo ay gumagawa po ng mabuti dahil ligtas na tayo. Sa totoo lamang po, kung ilarawan natin ang ating po mga buhay, because of sin, dahil po sa kasalanan, kaya po wag nating maliitin ang kasalanan katulad na banggit ko na kanina. Ang kasalanan kasi para tayong yung taong nalulunod. Siyempre, bakit ang tao'y nalulunod? Po, biyasang kawe. Ano po? Malulunod nga eh. Walang paraan. Wala siyang kakayahan para iligtas ang kanyang sarili. Kailangan po ang lifeguard. Kasi yung lifeguard, yung marunong lumangoy para sumagip. Tayo po ay sinagip ng ating Panginoong Jesucristo. Kailan? Noong kanyang ibinigay ang kanyang buhay doon sa krus. Number 2. Sabi po natin, the cross shows the great love of God. Opo. Ipinakita po ng krus yung pong dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po, Christ died for us. Kailan? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naghihintay na tayo ay maging karapat-dapat. Hindi niya sinabi na ayusin mo muna ang buhay mo, saka kita mamahalin. Apo, minahal niya tayo sa pinakamasama nating kalagayan. Opo, sa totoo lang. Tayo ay makasalanan, tayo ay suwail at malayo sa Kanya. Pero doon mismo pumasok ang Kanyang pag-ibig. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil siya ay mapagmahal. Minahal tayo ng ating pong Panginoon, ng ating Diyos at Ama. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, sabi ko nga, Christ died for us. Kailan? Noong tayo'y mga makasalanan pa. Ang cross, kapatid, ay patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi conditional, kundi, ito pong matindi, sacrificial. Opo, nagsakripisyo po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang anak, ang Ama, para sa atin, kahit hindi natin siya hinahanap. Yun po yung matindi. Opo. Ito po yung matindi, pakinggan mo kapatid. Isipin po natin ito. Sino ang handang mamatay para sa kanyang kaaway? Pwede ba yun? Mayroon ba yung ganon? Yung pong mayroong isang tao,
mapapahamak po siya, handang mamatay. Okay lang siguro kung kaibigan, paano kung kaaway? Meron bang gaganap nun? Meron bang gagawa nun? Actually po, sabi po ng aklat ng Romans chapter 8, pinapakita doon, tayo mga kaaway ng Diyos. Dati, kaaway ng Panginoon. Pero, sabi ko nga, ipinakita ng Diyos at Ama yung pag-ibig niya sa atin. Ibinigay niya yung kanyang anak. At inilarawan po yung puntong, tayo po yung mga kaaway. But sa kabila noon, sa kalagayang ganoon, na tayo ay kaaway ng Diyos, kaaway, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ibinigay ng ating pong Panginoong Jesucristo yung kanyang buhay sa mga taong nanakit sa kanya. Tumalikod. Yung mga taong walang pakialam. Ganon ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Tayo ay kaaway noon dahil sa kasalanan, pero pinili pa rin niya tayong mahalin hanggang kamatayan. Hindi ba natin pupurihin ang Diyos yan? Di ba? Ang sarap na alalahanin na ganon yung inalarawan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. At yung pangalawa, Christ took our place. Kinuha niya yung ating dapat doon tayo. Pero kinuha ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kumbaga, siya ang humalili sa atin. Amen. Basahin nga po natin yung sinasabi po ng 1 Corinthians o 2 Corinthians 5:21. Kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya. Kasalanan para sa pamamagitan niya may tuturing tayong matuwid ng Diyos. Ipinapakita po ng talata na siya na walang kasalanan ay naging makasalanan. Dahil po sa atin, inako nga niya. Kumbaga po, mga kapatid, sana po wag mawala po sa kaisipan natin ito. Ano po? Sa krus, nagkaroon po ng, yung bagang, the great exchange. Yung pong pagpapalit po. Yung pong siya na matuwid ay naging makasalanan at tayo naman na makasalanan ay naging matuwid. Isipon mo yon, gaano katindi. Ang ating mga kasalanan ay inilagay kay Kristo. At ang kanyang katuwiran ay ibinigay sa atin. Si Kristo ay walang kasalanan, pero pinasan niya ang parusa na dapat ay para sa atin. Ang hatol na guilty o guilty na para sa atin, sa kanya ibinuhos. Opo, guilty tayo. Tayo ay makasalanan. Sapagkat sinasabi nga ng salita ng Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa. Hindi lang tayo tinulungan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pinalitan niya tayo. Yun po yung matindi. Hindi lang niya tayo tinulungan, pinalitan niya tayo. Siya yung tumayo sa ating lugar na dapat tayo. Amen po. Pwede ba natin palakpakan at purihin ang Panginoon Diyos yan? Dapat tayo dun Pinalitan tayo ng ating Panginoon. Kapatid, ang galit po ng Diyos sa kasalanan ay totoo.
at iyon ay nabuhos kay Kristo sa krus upang tayo ay mapatawad. Kaya nga, mayroon akong ginagawang halimbawa na, God hate sin. Galit ang Panginoon sa kasalanan. Binabanggit mo yung kasalanan, Pastor Dom. Pwede bang magbigay ng konting halimbawa about sin? Sin, pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. Yung po ang ibig po nating sabihin yun. Isipin mo, nasa korte ka. Ang hatol sa'yo ng korte, guilty. Wala nang lusot. At ang kaparusahan po ay tiyak na. Biglang-bigla po, may isang tao natatayo at nagsasabi, ako na ang papalit. Sa akin na ang parusa. Matindi, Ali. Matindi po. At ang isa pang matindi po dito ay hindi lang niya kinuha ang parusa mo. Binigyan pa tayo ng ating Panginoon ng malinis na record. Opo, kinuha niya lahat. Nilinis niya yung record po natin. May mga ilan po na kung saan yung iba, kapag ewan ko po kung paano ito, correct na lang po ninyo ako. Yung iba kapag nabilanggo ka, hindi ka na pwedeng, hindi ka pwedeng umano pa sa katungkulan. Tawag yan, tagal, mga yan. Ating ka ng record eh. Ako. May mga ganun na naririnig ako. Correct muna lang ako kung pero narinig ako na gano'n. Liban na lang kapag tulungan ka ng presidente, tapos i-clear niya yung pangalan mo, pwede ka na ulit. Ganoon. Nangyari yata yan kay parang hindi nyo na alam. Kanino kasi? Joseph Estrada. Ano pa? Mayroon pa. Senador ngayon. Pinag-isip mo pa kami, Bro Doming. At si Ruben Padilla, di ba? Nilinis siya sa kanyang Nawala yung record natin, winala. Tayo po yung guilty, pero tayo yung pinalaya. Amen po. Di ba matindi yun? Tayo yung guilty, pero tayo yung pinalaya. Di ba kakaiba nun? Kasi nga ito, Christ paid it all. Binayaran lahat ng ating Panginoon. Pwede bang palapakan natin ang Diyos dyan? Woo! Binayaran lahat ng ating Panginoon ang ating mga pagkakasala. Ano ba yung binabanggit kasi ng John 19:39? Maiksiya mo po. Yung pong nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Iba ito. Kakaiba yung salin ni Bro Jonathan eh. Natatawa rin si Bro Jonathan. Kung ganito, iba-ibang salin. Yung sa akin, naganap na. Sa pagkaka-English, kasi? It is finished. Christ paid it all. Binayaran lahat yan. Binayaran na lahat ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga, walang pag-aalinlangan, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po. Parang hindi kayo ganong kumbinsido. Ibig sabihin po, ito po tuwing inaalala po natin itong mahal na araw, maalaala natin yung puntong kumpleto na ang gawain ng kaligtasan. Wala nang kulang, wala nang dapat idagdag pa. Kaya po yung mga nagdadagdag pa dito, nakakahiya naman sila. Amen po. Nakakahiya naman. Bakit? Kasi parang yung mga diretsang salita po, yung mga nagpapapako, yung mga sinasaktan yung kanilang sarili, insulto yun sa Panginoon. Bakit? Para lang sinasabi, Ginoo,
kulang pa yung ginawa mo. Nakakahiya naman. Eh sinabi na nga ng Panginoong Jesucristo, o sinabi nga ng salita ng Panginoon, it is finished. Di ba? Naganap na. Tapos na. Mahiya ka naman. Sinasaktan mo yung sarili mo. Pero sa totoo lang, believe ako sa mga taong ito. Makakita na naman na tayo sa ano. Minsan naawa ka, no? Naawa ka. Makakakita naman na tayo yung duguan. Sabi ko nga, hinahangaan ko rin sila doon sa ano, yung kalagayang ano, yung kakayahan ng gawin yung bagay na yun. Masakit yun. Hindi po basta-basta kayo po. Kaya po ninyo yun. Hindi po siguro. Ano po? At ako po, sinasabi ko pong totoo, ko po agyo ito. Eh sila, kayang-kaya nila. Hindi ba kahanga-hanga yun? Mali nga lang. Hindi po? Mali nga lang po. Nagpapapako sa krus, kaya nila. Sugatan yung kanilang katawan, talagang dumudugo. Yung pagbuhat nila sa krus ng pagkabigat-bigat, ating kung ikita kaya. Saan kasi ito? Mabalakat habang nagbibiyahe kami ng ganun. Ang laki yung cross sa isip-isip ko. Kaya-kaya nila ito. Pero kaya nila, kaya nilang buhatin yun. Panata. Yun ang ano nila, panata. Kaya nila. Isa na lamang nga po ang kulang na sigurado po hindi nila kakayanin. Ano yun? Yung ano, yung tusukin, yung patusok sila ng espada o yung panusok ng ganon, sibat. Ano po, doon sa tagiliran ng Panginoong Jesucristo. Yun na lang. Kasi nagpapapako po ng krus, yung kanilang kamay. Talagang literal po pinapako. Paa, literal. Isa na lang yung kulang. Yung pong ipako sila. O yung pong tusukin ng sibat yung kanilang tagiliran. Ang kasalanan ay may kabayaran at iyon ay kamatayan. Pero si Kristo ang nagbayad ng buo. Hindi hulugan, hindi kalahati, kundi buo at minsanan. Kaya kumpleto nga it is finished. Finished na. Hindi na natin kailangang tapusin ang sinimulan niya dahil siya mismo ang nagsabing, ano po, tapos na. Tapos na po. Naroon pang dapat mong gawan. Tapos na. Minsan po iniisip po ng tao ganito. Kailangan kong maging mas mabait para tanggapin ako ng Diyos. Hindi ba iniisip hindi ba niyo naisip ito? Kailangan kong bumawi para mapatawad ako. Di ba natin naisip ito? Pero ang totoo mga kapatid, hindi tayo ang magbabayad doon sa, bayad na bayad na. Kung bayad na pala, Pastor Doms, yung kasalanan, ano ang dapat natin gawin? Ano sa palagay po niyo? Anong dapat natin gawin? Bayad na para makamit natin yung kaligtasan. Di simple. Nakalinguan niyo siguro. Alam niyo yan, pero nakalimutan lang ninyo. Manampalataya. Dapat natin gawin. Manampalataya mo. Sabi ko nga sa kudigo ko, parang may utang ka na milyon-milyon. Hindi mo kayang bayaran kahit buong buhay mo. Araw-araw kang nabubuhay sa takot. Biglang may dumating at binayaran lahat ng utang mo. Pagtingin mo sa resibo, kung halimbawa ating resibo, may nakasulat, fully paid. Parang inulit mo lang. Nais ko lang makita natin itang sure ika nga. Kapatid, wala tayong utang. Binayaran ng Panginoong Jesucristo. Wala nang kailangang patunayan.
idiin ko po, malaya ka na. Amen po. Tayong lahat ay free because of Christ. Paano kung patuloy ka pa ring nagbabayad? Halimbawa, nagbabayad pa rin tayo. Paid na, fully paid na tayo, nagbabayad ka pa rin. Paano yung sinasabing nagbabayad, Bro Doming? Yung puntong mayroon kang ginagawa. Pakinggan mo ito. Kapag kayo ang ginagawa mo, hindi mo naiintindihan ang ginawa para sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Apo, hindi mo naiintindihan. Binayaran na ni Kristo ang lahat, pero minsan pilit pa rin nating dinadagdagan. O pilit pa rin tayong nagbabayad. Huwag mo nang dagdagan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo o ng ating Panginoong Diyos. Ang ginawa na nga niya. Huwag kang umasa sa sarili mong gawa para maligtas. Huwag mong isipin na kailangan mo pang bayaran ang kasalanan mo. Manampalataya ka kay Kristo, iyon ang kailangan. Tanggapin mo ang kanyang ginawa. Yun ang dapat na tugon po natin. Ano po? Tanggapin po natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. And last but not the least, the cross changes our life. Opo. Binago ng krus ang ating buhay. Opo. Sabi ko nga dyan, tayo ay pinatawad. We are forgiven. Sa pamamagitan ng krus, pinatawad ang ating mga kasalanan. Parang may malinis na record. Clear na clear. Wala na. We are made new. Amen. Ginawa tayong bago ng ating Panginoon. Bagong nilalang. Sabi nga ng 2 Korinto 5:17. Hindi lang tayo pinatawad ng ating Panginoon, binago pa tayo. Parang lumang buhay lang na pinalitan ng bago. Gusto ko pong magsalita dito ng ano po nyo minsan, Pastor Doming, binago tayo ng ating Panginoon. Nangangahulugan ba yun na talagang yung buhay ko ay talagang matuwid na sa Panginoon? Gusto kong magbigay ng babala sa bawat isa. Ating kang kakayanan nasawayin ang salita ng Panginoon. No? Sana naman, sabi nga natin, if any man be in Christ, he is a new creature. Naalala yung sinabi ko halimbawa na, yung dati nating buhay, para tayong yung nagtrabaho sa isang ulingan. Alam mo yung ulingan? Maraming mga, napansin ko lang ito, maraming mga tao ngayon bumibili ng uling. Bakit? Kasi baka ilang araw na lang daw yung supply natin ng gas. Ayaw nang mabutan yung puntong mahal ng uling sa sila bumibili. Hindi ko naman sinasabing masama yon. Okay lang yon. Anong ibig mong sabihin doon, Bro Doming? Naranasan ko kasing yung mga magulang ko nag-uuling. No? Gumagawa ng uling, charcoal. Ang dumi po, ang dumi. Kapag nasa ulingan ka, hindi pwedeng pag-uwi mo, hindi pwedeng hindi ka maligo at magpalit ng damit. Di ba? Kapag maligo ka, siyempre alisin mo yung damit. O maglinis ka, sabunan mo ang sarili mo dahil ba ang dumi-dumi. Siyempre po, ang isusuot mo yung bagong kasuotan. Di ba? Bagong kasuotan. Alangan naman na pagsabon mo ng ganun,
nagbuhos ka, nalinis ka na, isinuot mo muli yung likas mong malan. Ali po. Ang isusuot natin, kukuha tayo ulit ng bago. Sa spiritual po, merong bayong malan. Amen. Ating pong bayong malan na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. At yun po ang gusto ng ating Panginoon na makita sa buhay po natin. Amen. Yan ang gusto. Kaya nga sabi sa pinakahuli, we live for Christ. Si Pablo, nagsalita siya. Hindi na ako, kundi si Kristo. Sana po, sasabihin din natin sa ating mga sarili, ang buhay ko ngayon ay para sa Diyos. Amen. Sana po, ganun din po tayo. Kung paano si Pablo, sinabi niya, hindi na ako, kundi si Kristo. Sana sabihin din natin sa ating pong mga sarili, ang buhay ko ngayon ay para sa Diyos. Ang bagong may-ari na ng buhay ko ay si Kristo na. Amen. Kaya po, ang pinakamaganda na dapat nating gawin, nakita natin how na niligtas tayo ng Panginoon. How na binayaran ng Panginoon Jesucristo yung ating mga kasalanan. Paano po na lininis niya at tiyak na magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Pastor Doming, ang gawan tamo, ialay natin ang ating buhay sa Diyos. Amen. Amen po. Ialay natin ang ating buhay sa Diyos. Amen. Bilang aking pagtatapos, kapatid, ang krus ay hindi lamang kwento. Amen. Ito ay katotohanan. Ito ay kapangyarihan. Ito ay pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Sa gitna ng kahirapan, kaguluhan, takot sa kung ano ang mangyayari bukas, ang krus ang ating pag-asa. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Manalig ka at manampalataya sa Kanya. And don't forget, kapatid, give your life to Christ. Give your life to Christ. Tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Ama, sa krus ni Kristo. Doon, ipinakita mo, i-demonstrate mo how yung pong lalim ng pag-ibig mo sa amin. Panginoong Hesus, salamat, hindi mo kami sinukuan. May mga pagkakataon sa buhay po namin na parang ayaw na. Pero nandyan ka lagi. Hindi mo kami iniwan. Maraming pong salamat. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso. At baguhin mo ang aming mga buhay. Tulungan mo kami na mamuhay para sa iyo araw-araw. Sa gitna ng hirap ng buhay na ito, ikaw ang aming pag-asa. Napakaraming issue ngayon sa mundong ginagalawan po namin. Nagugulo yung iba. But Lord, salamat. Nandyan ka na nagbibigay lakas sa amin. Patuloy, Ama, na gabayan po niyo kami. Patuloy na palakasin po ninyo kami. At hayaan po ninyo na hanggang sa iyong muling pagbabalik, matagpuan mo kami na nakatayo, patuloy na nananampalataya sa iyo. Ama,
Panginoong Isus, yakapin mo ang bawat isa sa amin. Gabayan po niyo yung bawat isa sa amin. I-bless po niyo yung bawat isa sa amin. Sa gitna ng magulong mundo, igawad mo niyo po ninyo ang kalakasan, kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat. I-bless mo po muli bawat isa sa amin, sa lahat ng aming pong mga pangangailangan. Purihin naman ang iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat. Sa pangalan ni Jesus Ama, ito pong aming sama-samang panalangin. Amen and amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. God bless po sa bawat isa at nandyan pa pababa yung MC natin. Okay. Kenny bro, Kenny ka bro. Okay. Ako na lang po yung mag-announce, Kenny ka bro. Announcement naman po. So, sa darating pong Friday, yun nga, mayroon tayong 7 last word. Alas 3 po ng hapon. Yung tinatawag na, yung pag-alaala sa huling 7 winika po ng ating Panginoon. Alas 3 po yun ng hapon. And then, pagkatapos po noon, ay susunod nga po yung, may seminar po yung mga, Sunday school. Po. Ilang kasi sila, Ma'am Dawn? 7 kayo na po ito. 7 po sila. Yun nga, suportahan po natin. At kwenta po kanina yung kanilang registration ay tig to 200. At yung 3 po doon ay magkukommute na lamang po. Kasi yung sasakyan ko, bali 5 lang po yung pwede ko pong ikarga. Yung 4 lang po yung pwede kong ikarga. Isakay. Ikarga. Isakay. So, yung 3, magkukommute na lang po muna. So, yun. Patuloy natin suportahan itong mga Sunday school teachers po natin. Saka yun, yung mayroon silang registration 200 at saka yung pamasahe na din po nila, yung 3. Round trip po yun, tig 60. So, all in all, maring 2,000 ba, Ma'am Dawn? 2,000. So, yun. Saka sa Sunday naman, alas 5 po ng madaling araw, mayroon tayong tinatawag na sunrise service. So, wala na tayong gawain sa tanghali. Baka bigla kayong dumating, baka sumubra na kayo sa langit. So, yun. Hanggang alas 5 po ng madaling araw, nandito na po tayo sa church. At tawag nito, siyempre, wala na rin po tayong Sunday school. Si Ma'am doon din ang Okay, yun lamang po yung announcement po natin. So, wala din po tayong prayer meeting this coming Friday. Baka bigla pong darating kayo, wala na po. Ano pa? Mayroon pa ba akong nakalimutan? Wala na po. So, bigay ko na po ang mikropono sa ating pong MC. Ito yung panibagong setup nga po natin ngayon. Yung binibigay ko po yung mikropono sa pagtatapos sa MC upang manalangin ng closing prayer. At siyempre, panalangin na rin po niya ako. At pagkatapos nung tawagin niya ako for the benediction prayer. Yan po yung panibagong setup natin ngayon sa ating pong program. Binibigay ko na po ang mikropono. Hello po. Tayo ba'y mag-panalangin? Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa mga word mo, Lord God, na ipinahayag mo, Panginoon. Panginoon, yung mga word mo, Lord God, naway, Lord God, magamit namin, Lord God, sa buong week na ito, Lord God, upang kalakasan namin, Lord God, and
proteksyon mo natin, o Panginoon. Lord, pinapanalangin po namin, Lord God, ang aming pastor, Lord God. Lord, gabayan mo siya, O Lord God. Lord, bigyan mo ng kalakasan, Lord God. And Lord, bigyan mo siya, O Lord God, more wisdom, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. And Lord, bless mo siya, O Lord God, mapa-financially, Panginoon. And Lord, ikaw po ang manguna sa kanya, Panginoon, sa buong week na ito, Lord God. Lord, maraming salamat, O Lord God, na tunay nga po, O Lord God, na ikaw lang karapat dapat na purihin, sambahin, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon. Ingatan niyo po kami, O Lord God, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Bro Edward. Pansamantala po, natapos na ang ating gawain ngayong umagang ito. Tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God in the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless po sa bawat isa. Sister Dawn.